Pag-aaral para mabilis po tayo makauwi. Ano po? Umiiyak agad na nasa isip. Sige po, mag-aaralan po natin ngayon. It's about the grace of God. How to find grace in the eyes of the Lord. Yan. Kaya po ba may mga ideya na po kayo kung paano po tayo makakatanggap ng biyaya o paano po natin masusumpungan yung biyaya ng Lord. Pag sinabi pong grace, it is blessing that coming from God. It is yung pong tinatawag na biyaya. At hindi po ito yung mga material blessing, financial blessing, o kung ano man yung mga physical blessing. Ito po ay more than a blessing that a Christian should have. Ito po yung mas higit sa mga inaasahan po na higit pa po yan sa kayamanan ng mundo. Kaya napakahalaga po na matagpuan po natin yung biyaya talaga ng Panginoon. Yung biyaya na po ito, para po sa pagsimula po natin, ito po biyaya na ito, this grace, ito po yung naglagay po sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. And without this grace from the Lord, hindi po talaga tayo magkakaroon ng kaligtasan. At ano po ba yung mga bagay nito na ginagawa po natin? It is about the grace of God. Ang ibig sabihin po nito, kaya ka nandito ngayon, kaya ka nakakilala sa Panginoon, biyaya ng Diyos po yan. Hindi po yan dahil sa sarili natin gawa. Kaya nga po ito ikaloob ng ating Panginoon. 3. Libre lamang po. Pagsabi mo sa katabi mo, libre lang. Libre lang! Okay, sige po. Tayo po ay lumako po dito. Now, pag sinabi pong grace, in Christianity, grace from God refers to God's unmerited favor, love, and kindness towards humanity. It's a gift freely given, not something earned or deserved, and is the foundations for relationship for God. Grace is often understood as God's forgiveness and blessing. Even when people fall short of living righteously, it's a central theme in the Christian faith, highlighting God's generous and merciful nature. Dahil po ito sa kabutihan ng Panginoon at sa ganang pagkakaloob sa atin ng Panginoon, kaya nagdumakol po sa Kanya ito, biyaya na ito para tayo po ay maligtas. It is unmerited. Bakit po? Kasi hindi naman po talaga tayo karapat-dapat na tumanggap ng biyaya ito sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, kaya nga po mahirap po na magmalaki tayo sa Panginoon eh. Dahil yung pagmamalaki po sa Panginoon ay hindi sa Diyos, hindi sa mga anak ng Diyos. Dahil ang pagmamalaki ay hindi tumatanggap po ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya God's unmerited favor, love, and kindness towards humanity, towards us, dahil tayo po ay talagang papunta na po sa kapahamakan, pero hindi po pinahintulutan ng Panginoon to dahil sa kanyang kagandang loob at sa kanyang habag. Tayo po ay biniyayaan niya ng kaligtasan. Kaya wala po tayo mag-isusumbat sa Panginoon. Kung tayo man po ay mapahamak pa, ang ibig sabihin na po nun, tayo na po talaga yung may kasalanan po nun. At hindi na po natin masisisi ang Lord. Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan sa ganitong kalagayan mo? Wala na po tayo may susunod sa Panginoon dahil ang Diyos ibinuhos na niya talaga sa panahon po natin yung kanyang biyaya para tayo lahat po ay maligtas. God's displeasure with the world and its wickedness. Alam mo ba na hindi nalulugod ang Panginoon sa mga bagay sa sanlibutan at sa mga kasamaan po nito at sa kasalanan. Now, kung mapapansin po natin, marami pong tao, they are focused on the word, in the worldly things. They are focused in doing their personal things, but it is not from the Lord. Tandaan po natin, ano yung mga bagay na pinagkakaabala natin sa lipunan na ito, hindi po talaga gusto ng Panginoon yan. Dahil tayo po, lahat ay gusto niya na mailigtas. Kaya nga, when we are unfocused to God, kapag tayo po inawala po yung paningin po natin sa Panginoon, yun din po yung kalagayan na kung saan nawawala yung grace. Napapabayaan natin yung grace at tayo po ay napapapunta po sa masama. Kaya nga kanina sinasabi po sa inyo, kung gusto mo mapabuti, lumapit ka sa mabuti. Kaya nga po, ang isang Kristiyano, inatasan po tayo ng Panginoon, ayon po sa kanyang salita. Ang sabi po sa atin, do not be equally yoked with unbeliever. Huwag tayo makiisa sa mga hindi mananampalataya. Bakit po pwede mag-cause po sa atin ito na ikakapahamak po natin. Kaya God's allow us to be a part to His family para na sa ganun tayo po ipapabuti. Tandaan mo natin yan. God's displeasure with the word and in wickedness sa kasamaan ng mundo at sa mga bagay sa lipunan. Now, basahin po natin sa Genesis chapter 6, verse 6 to 7.
Ilan labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng tao niya aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kung nilalang ko pa ang mga ito. Parang ganyan sa regret from the Lord. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng regret ang Panginoon sa pagkakadala po sa atin? That is because yung ating daan na nilalakaran is apart from the way that towards God. Ibig sabihin, lumilihis pa kasi tayo. Gusto naman po talaga ng Lord at talagang nasa puso niya talaga naligahin po talaga ang tao. Pero bakit po parang nagkaroon ng regret ang Lord? God's regret to a person who displeases God. Kapag tayo po hindi natin binibigyan ng kaluguran ng Panginoon sa buhay po natin, ayaw po ng Diyos yun. At hindi nalulugod ang Panginoon na kapag tayo po ay hindi lumalapit sa Kanya. Kaya lagi po natin tatandaan, ito ang istorya po ni Noah. Siya lang po yung nag-iisa sa panahon po na yun is around with the people who are displeases God. Ang lahat po ng mga nasa paligid po ni Noah ay paano? Wala nang pagpapangalan sa Lord, wala nang pagpapahalaga, wala nang importansya sa kanila ang Panginoon. Ang pinahalagahan na lang nila yung personal na kabubuhay po na yung kanilang trabaho, yung kanilang pamilya, yung kanilang pag-aasawa, yung kanilang magpapatayo ng bahay, o yung mga bagay dito sa mundo. That displease God. At alam niyo po ba bakit na-displease po ang Lord doon? At kung hindi naman po masama yung mga bagay yun, kaya lang po, totally, nawala po sila doon sa pagpapangalan nila sa Panginoon. At alam niyo, ang tao po, kapag humihiwalay sa Panginoon, ang ibig sabihin po niya, nagmamalaki tayo sa Panginoon. Kaya let us always keep our life close to Jesus. Lagi kailangan nakabigit yung buhay natin, whatever business we have. Kahit na anong kaabalahan meron tayo sa buhay natin, always remember that God, that we need in our life. Wala tayong ibang kailangan kundi ang Panginoon. Hindi yung dami ng pera, hindi yung dami ng kayamanan mo, hindi yung rangalan na matatanggap natin sa mundo ito, kundi yung ma-achieve natin ang Diyos, yung closeness natin, ang relations sa God, kasi yun yung maglagay sa atin sa kaligtasan. Okay, para sa further study po natin dito sa mga bagay na ito, sinabi ko dito, but as God pronounces judgment upon the world and prepares to destroy it with the blood, we find encouraging words concerning one man. Ito po yung pinakamaganda po dito. At least nasunod po ito ang aklat ng Genesis para meron po tayong basihan. Kung tayo lang po nalalayo sa Panginoon, nagiging displeases tayo sa Panginoon, mayroon tayo magbabasihan tayo makabalik sa Panginoon. And doon po tayo makakakuha ng grace sa Panginoon. Kaya ano sabi niya po dito, Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ang mga ito, si Noah ay naging kalugod sa mata ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po ba, ang pinakamaganda po pala dito, yung tayo po yung magbuhay na kalugod sa Lord. Hindi lang yung parang sinisikap lang natin yung mga bagay-bagay, yung mga pangarap natin sa mundo ito. Pangarapin din po natin na talagang pagkarihan tayo sa buong buhay po natin ang Diyos ang maghari palagi sa atin. Huwag po natin hinahayaan na hindi tayo pagharian ng Diyos dahil napakahirap po na kalagayan na walang grace na matanggap sa Panginoon. This simply means that Noah found favor in God's sight, and we know the result of that favor. Ano ngayon yung natanggap ngayon dito ni Noah? The grace of God. Ngayon, ano nangyari po dito? Escape from him and his family from the flood. Alam niyo, ito po yung nakamaganda po dito. Na kapag tayo po lumalapit sa Panginoon, at tayo yung nananalig ng buong puso sa Lord, tayo po yung pinapaging matuwid ng Panginoon. At kami alam niyo, lahat po tayo as sinner. Lahat tayo po kasalanan. At only one thing we should do is to come before Christ Jesus. Yung paghaharian tayo ng Panginoon, dahil kung hindi tayo paghaharian ng Panginoon, hindi po tayo magiging matuwid. Kahit ano pagsisikap ko natin, never na magiging matuwid po ang isang tao. Kahit magpakabait ka,
Kahit na hindi ka gumawa ng kasalanan, hindi ka magiging matuwid dahil nasa biyaya ng Panginoon yung kaligtasan ng isang tao. At kailangan po tayo, talagang sinisikap po natin yung pagiging matuwid para tayo po mismo ay hindi po tayo mapabilang sa kaparusahan na mangyayari sa mga tao na patuloy na humihiwalay sa Panginoon. There are other plans in our life today. Marami po mga baha ngayon. Kaya nga, hindi po dahil sa ulan, ano po, merong other plans na meron po tayo sa buhay po natin. Okay, we can be relate on these things na mababasahin po natin. Unang-una, plan of problems, and then the plan of troubles, and then the plan of wickedness, and the plan of pleasure. Marami po ay nilulubog sa baha. Maraming tao nilulubog po sa ganitong klaseng baha. At ngayon, nanatingin po tayo, alam natin na talagang in every places, ang daming baha, no? Ang daming pagkakubulan na ganyan, bumagyo, makikita natin bumabaha. But they are survived. Nakakasurvive sila. Pero alam niyo po, kadalasan, dito sa mga bagay ito, hindi makasurvive ang tao. Especially, alam niyo po, pag dumarating na po ito, mga blooded na ito sa buhay ng tao, alam niyo po ano nangyayari, instead of coming closer to God, ano kaya iniiwan nila ang Panginoon? Lumalayo sila sa Panginoon. Pero ito po si Noah, pinatunayan yan, na kahit na anong bagay ng manggalan doon sa kanilang lugar, kahit anong kasamaan ang ginagawa ng mga tao doon, hindi siya humiwalay sa Panginoon. Nanatili siya sa Panginoon dahil alam niya na ang Diyos ang kailangan niya. At ito po yung mga bagay na natutunan niya from their ancestors. Amen? Natutunan niya po ito po sa kanilong po niya. Okay, mamaya mapapakita po sa inyo. Kaya na, itong mga flooded today na meron po tayo, ito po mga bagay nito, problems, troubles, wickedness, and pleasure, lahat tayo meron ito. Pero ang problema po dito, lahat ito nilulubog tayo. Kaya nga, dapat isipin po natin that we need God in our life. Kailangan natin na lumakad talaga sa kabila ng Panginoon para hindi po tayo bahain ng mga bagay nito at kumulang po tayo mamatay. Mamatay yung ating relation with our God. Di ba, kung mapapansin po natin, all these things can kill our relations to God, can destroy our relation. Tignan naman mga kapatid sa Panginoon, kapag may problema ka, hindi tayo nakakapanatili sa Panginoon when we have trouble. Kapag mayroon tayo mga kasamaan, kasalanan, o mayroon man tayo mga pleasure things na ginagawa dito sa mundo na ito, instead of coming close to God or staying with God, ang mangyayari po sa atin, lumalayo tayo sa Panginoon. This causes us this pleasure to God. Kaya hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Panginoon kasi sa mga bagay na ito, itinatutulak sa atin para lumayo sa Lord. Instead na apalahin mo yung buhay mo sa mga bagay sa Panginoon, sa mga bagay na matuloy, anong ginagawa natin? We lessen it. Binabawasan natin. We lost our ministry to God. We lost our relations to God. We lost our faithfulness to God. Lahat po yun nasasayang dahil lamang po dito sa mga bagay nito. At alam po natin na itong mga bagay nito can be used to us by the enemy. Ginagamit sa ating mga kapatid sa Panginoon. Especially yung tipo na ikaw yung gusto mong lumapit sa Panginoon, aatakihin ka itong mga bahana ito sa buhay nito. Kaya, ingat po tayo. And we can be righteous. We can stay righteous when we have God in our life. Now, 3 questions for us. Una, but why Noah? Bakit si Noah naging matuwid sa paningin ng Panginoon? Now, tingnan po natin yan. Bakit kaya si Noah naging matuwid siya sa paningin ng Panginoon? At number 2, why did Noah find grace in the eyes of the Lord? Kung si Noah nakatanggap po siya ng biyaya sa ating Panginoon, sa mga ng Panginoon, bakit siya naging matuwid, tayo din, kaya din po natin yan. Kasi we have already all the things that we need to learn. Nandito na po, nasa na po sa Biblia. At ipinakita na sa ating ng Diyos na yung katulad ni Noah ay pwedeng natin tulahan. Kaya nga po, it is our choice. Kaya hindi po tayo magtanong, but why Noah? Why not me? Bakit ako hindi? Kasi nga po, ang kailangan po natin gawin, yung sumunod tayo sa Panginoon. Without saying anything. Kahit na wala po tayo nakikita, tandaan niyo po, nung pinagawa po siya ng barko na po,
Wala po siya nakikita pa. Walang ulan. Nasa gitna ng disyerto, mainit ang panahon. Pero still, was working with God. Was confident to obey God. Natin yung pagsunod niya, hindi siya sumuwa eh. Hindi na sinabi sa dala, busy ako sa mga ginagawa ko eh. Hindi na sinabi na, basta naman tinagawa sa kanya ang Panginoon, we righteously obey whatever the commands of God into him. Kahit na kayo sinasabi sa kanya ng Panginoon, gagawin ko to. Kahit na ako, imposible, wala akong nakikita mga bahat. Kahit na wala akong nakikita ng pagtungtunguhan ito, basta sinabi ng Panginoon at pinagawa ng Panginoon, bumat daw, huwag tayo magagagon. If we want to stay righteous, kung gusto natin maging matuwid sa harapan at sa paningin ng Panginoon, we must keep doing whatever God instruct us. Kaya naman yung mga bagay na ipinuturo sa ating Panginoon, gawin lamang po natin yun. Another question, sabi po dito, and how might we apply this to our situation today? It is simply read the story of Noah and then learn from Noah. Gawin po natin yung mga bagay niyon. Basahin niyo kung anong istorya ni Noah. Basahin niyo kung paano siya nabuhay. And actually, pinakita po dito, Noah is not actually a righteous man. Pero ginawa siyang matuwid ng Panginoon. Naging matuwid siya sa paningin ng Panginoon. Bakit po kaya? Ano naman si Noah? Yun po yung common question na dapat natin tanongin sa sarili natin. Ano meron si Noah na wala ako ngayon? Na bakit hindi ako pinalulutan ng Panginoon? Na bakit hindi ako makakuha ng biyaya ng kaligtasan sa Panginoon? Ano kayang dapat? Na pag-aralan mo ngayon at kailangan malitunan mo at ipamuhay mo kung ano yung bagay na ginawa ni Noah. Si Noah, kung mapapasin natin, kaya naman po natin ang konti na background po ito, no? Si Noah po kasi, sa kabila ng kaabalahan ng mga tao sa paligid niya, mga neighbor niya, mga kapitbahay niya, mga kaibigan niya, si Noah continually gumagawa sa Lord. Kaya nga mapapansin natin, 120 years, Noah preached the gospel. Preached salvation about God. Preached the righteousness of the Lord. 120 years. And how about us? How to find grace from the eyes of God kung wala tayong ginagawa sa Panginoon? We need to do righteous things to glorify God. Kailangan po natin gawin po yun. Kaya yung tanong po natin, bakit si Noah nakatanggap po, nakasupport po siya ng biyaya sa Panginoon? Pero bakit tayo hindi? Dahil mayroon tayong kulang na dapat natin gawin. Amen. Minsan, lumalang yung mga tayo sa Panginoon eh. Kailangan nga po natin, we should commit our life to God. Everything that we do, kailangan committed palagi sa Panginoon. We always acknowledge God in everything we do. In daily living natin, kailangan lagi po tayo nakasanggol sa Paginoon. Huwag natin papabayaan yun. Kung minsan parang akala po natin, okay lang sa word ko, okay lang na kahit na mabisi ako, okay lang na kahit hindi ako makapag-church. Come on, people of God. Let us be learned from Noah. Kailangan ugaliin natin na mananatili natin sa buhay kay Yahweh. Yung mananatili po palagi tayo sa Panginoon. Yung po yung kailangan po natin gawin sa buhay po natin. Never na tayo po ay lumayo sa Panginoon. Na kahit na a little distance away from God, huwag mong gagawin yun. Kailangan ang buhay po natin ay lagi nakadikit po sa Panginoon. Kahit na sabihin mo, magsalanan ka, kahit masama ka, kahit na ano po yung mga bagay na nagawa mo from the past, you must keep close to God. Huwag kalihin na pawagin na nakadikit ka sa Panginoon kasi mas mabuti nakadikit po tayo sa Lord kaysa hiwalay tayo sa Panginoon. Ang sabi po sa amin ng aklat po nandiyan, away from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. Why Noah found grace in the eyes of the Lord? Bakit pa siya nakasumpot po siya ng biyaya sa katapo ng ating Panginoon? Bakit po siya siguro naging matuwid sa paningin po ng Panginoon? Unang-una, alam niyo po bakit? We must practice this. He was a just man. Kung ikaw man ay makasalanan, kung tayo ay makasalanan, mayroon pa po tayong pagkakataon na dapat na maging matuwid. Magpakamatuwid. Magkakaroon din po natin yan. Kasi si Noah, hindi naman impossible nagagawa niya itong bagay nito. Why should I? Diba? Kung titignan po natin, kung hindi naman isang tao nakita
nilalakay na mapagbagong buhay, ikaw din kaya niyo. Kung mayroong isang tao na nagawa niyang ilapit yung buhay niya, i-close yung buhay niya sa Panginoon, tayo naman, lahat tayo naman dito, kaya rin natin yun. Kaya lang, mabisan hindi natin sinisikap yun eh. Pero hindi pa ba kayo natutuwa? Mayroong isang makasalanan dati. Masamang tao dati. Pero nung nagbalik siya sa Panginoon, he repent on his sins to God, and he made his life active to the Lord. Ano nangyari? Nabago yung buhay niya. At doon naman po, alam na natin kung paano ginawa ko ni Noah, his state adjustment. His state of being righteous in the sight of God. Nanatili niya, pinanatili niya yun. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, hindi natin maiiwasan na hindi po tayo makapag-commit ng kasalanan. Pero, ang mahirap iwasan, yung ilayo ang buhay natin sa Panginoon. Dahil wala na pong pag-asa ang buhay ng tao, na ilalayo natin yung buhay natin sa Lord. Kaya mga kapatid sa Panginoon, keep busy doing things to glorify God. Keep busy in yourself, doing righteous things in the sight of God. Tayo po mismo, magagawa natin yun. Magagawa natin maging manuwid sa harapan ng Panginoon. Kahit na hindi tayo perfect. Some translation says, righteous, this likely refers to his moral relations to God. Now, yung pinapakita dito, paano mo pa namumuhay sa oras na ito? Paano pa ba tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon? Maraming minsan meron tayong ugnayan sa Panginoon, minsan naman wala. Minsan nakakalimutan natin ang Diyos, minsan natin natin nakakaalala. Alam niyo po, hindi sapat po yun eh. Kaya nga kailangan consistently yung buhay po natin ay lagi natin inilalapit sa Panginoon. Alam niyo po, ito po si Noah. Kahit na yung gawin niya, hindi siya nawala sa Panginoon. Kahit na yung mga nakikita niya pangangantaw sa kanya, panungunya sa kanya, na kahit walang nakikinig sa kanya, kahit wala siya nai-encourage, but still, hindi niya iniwan ang Panginoon. He kept righteously. Ayun, siguro nga dito, hindi nga napagkit ko dito kung ano yung ginagawa ng pamilya niya. Maaaring, it is not the same thing na ginagawa ni Noah, na ganoon din yung ginagawa ng pamilya niya. Pero ano nangyari po dito? It will affect his family. Amen. Because of his righteousness to God, because he's keeping his life to God, ano nangyari? Na-apektuhan ng kanyang pagiging matuwid ng kanyang pamilya. Hindi ko ba nakakatuwa po yun? And someday, kahit na yung mga kapatid mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, manitas dahil sa iyong pagiging matuwid sa Panginoon. Di ba kung mag-isa tawang nakakatuwa dahil sa iyo? Dahil sa iyong relasyon sa Panginoon, sila man na-apektuhan ng kaligtasan. Kaya nga, yun yung titinitingnan po natin po dito. Yung ating pamumuhay. Sabi ko na Genesis chapter 6 verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe. Noong kanyang kapanahunan na buhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Now, paano po ba mangyayari ito? Paano tayo magiging matuwid sa mata ng Diyos kapag namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos? Kaya it is very important to read your Bible. Sa pagkakakalooban ng Panginoon, dito po natin matutunan. Alam po natin na yung mga nabasahan po dito is kalooban ng Lord. It is God's will. Kaya nga kapag tayo lumalakad according sa salita ng Diyos, doon po tayo natututo sa paglakad sa matuwid. Amen? Kaya meron mga Bible study, meron mga ganito pakikinig ng salita ng Diyos. Para po matutunan natin yung lakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Paano pa po na nasusunod po ito si Noah? Number 2, he was perfect in his generation. Perfect in his generation. Actually, he is imperfect. Huwag po natin sabi, perfecto naman pala itong tao na ito. Ako, hindi naman ako perfecto. Tingnan po natin. Our translation use the word blameless. Ibig sabihin po nito, parang walang kapintasan. Pero supposed to be, meron pa rin eh. Hindi mawawala ng kapintasan sa katulad po natin, o katulad ni Noah. Meron pa rin yan. Even those characters in the Bible, may kapintasan pa rin po yan. Not that he was sinless, but that there were no blatant fault. Pag sinabing blatant fault, ang ibig sabihin yan, wala yung parang directly offense pagdating sa Panginoon.
Yung tinatawag na parang matinding kasalanan na talagang nilulubak talaga sa Panginoon. Wala na po siya gano'n. He is the same with us. Katulad din po natin siya. Huwag mo sasabihin na iba sinawa eh. Magaling sinawa, kahit pag siya, balang sinawa, hindi po. Katulad lang din po natin siya. An ordinary person. Kaya po natin sasabihin, nandun siya sa Bible eh. Pwede ka rin mag-isulat sa Biblia sa mga kapanahonan na yun. Kung tayo po mismo, ginagawa natin yung matuwid na bagay. He was a man of moral integrity among the people. Pag sinabi ng man of moral integrity, ang ibig sabihin niyan, yung kanyang pananaw ay nagsasaad ng katapatan sa Panginoon. Hindi ba siya nagkaroon ng pananaw na para lamang sa sarili niya? Kundi yung kanyang pananaw ay mayroon talagang masasabi natin tapat sa Panginoon. Even in the midst of trials, troubles, wickedness around him, nandun pa rin yung katapatan niya sa Diyos. Hindi siya nakiisa sa masama. Hindi siya nakiisa sa mga tagumpay. Hindi siya nakiisa sa mga nangunguya sa Panginoon. He keeps on his faith in God. Nanatili yung pananampalataya niya sa Panginoon. Na kahit binabagin siya, na kahit na tinutuyan siya, kahit na pinapersecute siya, still, yung katapatan niya sa Panginoon nandun pa rin. Yung pananaw niya na hindi niya tinanggal. Kaya naman siya din mismo, naging apple of the eye siya ng Lord. Kung pag ganun po yung pananaw natin, pagtingin po natin sa buhay, kailangan hindi ako lalawin sa Lord, kailangan panoorin ang magiging tapat sa Diyos, even though nakakagawa ako ng mga imperfect things and yung wanting things in me. But still, kailangan sakapin ko pa rin, i-desire ko pa rin na maging tapat sa Panginoon. Yun yung kailangan po natin. As Noah's did, yun ang ginawa ni Noah. At hindi natin pwede sabihin, ipasanawa, ipako. Pare-parehas lang tayo. Because there is only one God. At yung Diyos na yun, yun yung naglinis kay Noah, at yun din yung kaya maglinis sa buhay mo ngayon. At alam mo naman na katulad po itong ginagawa po natin ito. Pwede magtulad po sa atin ito ng pagiging matuwid sa paningin po ng ating Panginoon. Ikaw, do you walk with God? To find grace in the eyes of God, we need to walk with God. Si Noah, lumakad po siya. Sa buong pamumuhay niya, lumakad po siya nang hindi po hiwalay sa Panginoon. Now, tingnan po natin, marami po sa atin ngayon, even Christian nowadays, lumalakad sila, namumuhay sila na wala ang Panginoon. Do not allow it to happen. If you are a Christian, believers to Christ Jesus, huwag mo magaling tulutan na lalakad ka, mamumuhay ka, o mayroong bagay kang gagawin na magsasabing makapaghihiwalay sa Panginoon. Dapat tayo po mismo, binabantayan po natin yun. This is how He manifested His righteousness and integrity. Hinayaan niya ito na magipamuhay niya ito mga bagay nito. In walking with God, He imitated the example of Enoch, his great-grandfather. May basihan eh. Tayo, ang dami na natin basihan. Alam niyo po, ito po si Noah. Naging basihan niya, ito po ang kanyang tinunok na si Enoch. Kung paano po ito, lumanag po na sa buong pagbubuhay niya, lumanag po siya sa Panginoon. Gusto niya, pwede po natin ngayon. Ang dami po natin na pwede tulahan. Ano ba, let's say, sabihin po natin na meron ng kasalanan. And whatever sin you have, it will relate in the Bible. Makakalalig ka dito sa Biblia. Let's say, sabihin natin, itinatapon ka ng pamilya mo. Inabanderanan ng pamilya mo. Let us be learned to Joseph. Amen? Nakita niyo mo ba yung ginawa ko dito ni Joseph? O halimbawa naman, na-scam ka, niloko ka, dinaya ka sa mahabang panahon. Let us be learned to Jacob. Amen? Kung magdakaya na, depende rin. Gayahin mo yung ginawa ko ni Jacob. Amen? Kung ikaw ang nangangamin niya, pwede mong gayahin din yung ginawa ko ni David. Amen? Sa pagdalag ka, pwede na yung gawin, pabagsakin mo rin si pinayat sa buhay mo. So marami tayong basihan mga kapatid sa Panginoon. Kaya hindi tayo mawawalay doon sa tinatawag na pagiging matuwid sa Panginoon. We can make it happen to us. Magkakaroon natin
may ipangyari sa buhay po natin ito. Dahil it is possible na gawa po ito ng ating mga ninuno, na magawa po ito ng mga tao na nanalig sa Panginoon. Nowadays, magagawa ko rin yan kung nananalig ka sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya ganun lamang po masimple po yun. Instead to trust in the Lord with all your heart. And not lean unto your own understanding. Huwag sa sarili mong pamamaraan kasi yung pamamaraan natin is unrighteous. Ang dahil tayo pinagawa, pinapaging nagabit ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At hindi pananampalataya sa sarili. Kapag pananampalataya ka sa sarili mo, and you made your own process in life, come on, kapatid sa Panginoon, manhabit na maayos mo yung buhay mo. Dahil kailangan talaga magpasaginalay tayo tungkol sa mga bagay na tinuro sa atin ng Panginoon. Genesis chapter 5 verse 21. At sa buong panahon iyon, ay nabuhay siya kasama ng Diyos pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ito po si Enoch. At ito po yung parang naging inspirasyon po nitong si Noah. Sabi niya siguro, galing naman ang ginawa sa lolo ko. Yung lolo ko, namuhay siya ng matuwid at hindi na siya pinabot ng kamatayan dito kundi pinabit na siya ng lolo. Kapatid sa Panginoon, ito yung dapat na hinahangaan natin sa buhay. Hindi po naman yung lolo mo na milyonaryo, pero wala naman sa Panginoon. Lolo mo na boksingero, champion, pero wala naman Diyos. Kaya ang dapat na pag-inspire po sa atin, yung mga tao, yung mga limangan po natin, na hindi talaga naghiwalay ng buhay sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, yun yung tinatreasure natin po dito. Because that was the grace. Biyaya ng Lord, libre ibinibigay sa atin. Libre na pinamibigay sa atin. Dahil pa nitong ayuda, kapatid sa Panginoon. Yung ayuda, pinipilihan natin. Pero yung grace of God, hindi man lang tayo nakapila. Kahit lumagagya, kahit may COVID, kahit may pandemic, kahit kalat kung mga bagay sa mundo nito, yung ayuda, pipilahan mo pa rin. Kahit mataklaw ka ng ahas, pipila ka pa rin. Pero ito kaligtasan mo, ayaw pilahan ng tao. Kaya kapatid sa Panginoon, listen po tayo into the righteousness of God. Minsan nga kapag Sunday, natapat yung ayuda, anong gagawin po nila? Predict yung grace ng Lord, ayaw tanggapin. Pero itong free ayuda, yun ang pinipilahan. Paano tayo magkakaroon ng matuwid na pamumuhay sa Panginoon kung inuuna natin yung mga bagay na hindi naman magbabalat sa atin ng kaligtasan? Kapatid sa Panginoon, ito yung sinasabi sa atin ng Lord eh. Hindi naman talaga totoong matuwid si Noah, pero naging matuwid siya because he stayed in God. Nanatili siya sa Panginoon. Nakahanda ang nangyayari sa buhay niya. Kahit nakikita niya, halos siguro naiingit din po si Noah kung sa paligid niya kasi masaya. Nagbibidyoke. Amen. Nagpa-party-party po sila. Nagagawa nila lahat ng mga galawan po nila. Pero hindi naingit si Noah sa ating na siguro. Hayaan, bahala kayo dyan. Basta ako, I give myself to have the grace from God. Yun yung pinaka-ingatan niya sa buhay niya, yung grace ng Lord. Kung marami po sa atin, we want to seek for the grace of God, pero hindi naman natin dinidesire. Halos nandiyan na yung nakapagkasaya ng Panginoon niya, biyaya na yun eh. Pero ano natin, desire na nakunin. Nilalayo pa natin, mas gusto pa rin po natin na makiisa po tayo pero sa wicked generation. Ano na sa panahon po natin? This is a wicked generation. Masama na po ang takbo ng mundo po natin. Kaya nga ang sabi po natin, pakasikapin po natin na tayo po yung pakagawa ng mabuti. Amen. How do we work with God? Paano po ba talaga lumangat si Noah? Una-una, ito yung basic na tinutulong din po sa atin bilang mga Kristyano eh. About encountering God in our life, accepting God in our life. Unang-una, calling upon the name of the Lord, which began in the days of Seth. In Genesis 4:26, pinakita po kasi dito na ito po si Seth, siya po yung unang-unang nagpauso ng pagtawag sa Panginoon ng Yahweh. Amen. It was started to Seth.
Instead po, nag-start po ito. Okay, basahin mo na Genesis chapter 4, verse 26. Sabi po dito, si Seth ang ama ni Enos noong nagsimula ang mga tao ng pagdadalangin sa Diyos at pagtawag sa Kanya ng Yahweh. Tingnan niyo po ito. He teach teach people to pray and call to God. Alam niyo naman ang panahon po niyo, siguro hindi tumatawag ng tao sa Panginoon. Hindi po sila tumatawag sa pangalan ni Yahweh. Kaya ito din po mismo ginawa, ipinatuhay ni Noah. Kaya ng panahon niya, yung mga tao sa paligid niya, walang ginawa kundi magpakasasa sa kamunduhan. Pero ito po si Noah, ang ginagawa niya is, keep on calling God. Let's keep on praying. Nananatili po siya, nananalangin po siya sa Panginoon. Siguro kahit na anong troubles, tahalas na nangyayari sa buhay niya, nananatili po siya, nananalangin sa Panginoon. This is how Noah went with God. Puno-puno siya ng panalangin. Puno-puno siya ng pagtawag sa Diyos. Ano ba sabi po sa nila Biblia? Those who call upon the name of the Lord will be saved. At ang hindi ko, iwan po yung tinatawag ko, Jesus Christ, Lord Jesus Christ, in the name of Jesus. Hindi nga po po, dahil ang ibig sabihin po niya, it is a prayer. Yung inuupuan na talaga ang Panginoon, nakikipag-usap na sa Kanya, na kahit na anong kaibig, pag-isiyan ko, kahit na anong kabalahan mo, nauupo nga sa isang sulat na tahimik na kayong dalawang ng Diyos ang nag-uusap. Hindi na tinanggal ito sa sarili niya kahit na marami pang mga pagsubok na dumarating sa buhay niya. And another walk with God is offering sacrifice to God, which began in the days of Cain and Abel. Genesis chapter 4, verse 3 to 4. Ito po, dito niya po natin nakita na ang sarap magandog sa Panginoon. Alam niyo mga naman sa Panginoon, kapag siguro nagkakasala po ito si Noah, ang ginagawa niya, we give God a peace offering. Kapag sa Panginoon, napakahalaga sa Old Testament po, napakahalaga po ng ating sacrificial offer pagdating sa Panginoon. Kasi alam niyo po ba, na puminsan ito po yung pagpapalubag ng loob ng Panginoon. Kaya sa kanila nga po, kapag nag-o-offer sila ito na altaran po, kapag tinulak ng apoy mula sa langit, yung kanilang handog, ibig sabihin nun, katanggap-tanggap po yun. At mga may kasalanan po sila, nagandog po sila ng tinatawag na offering para sa kanilang kasalanan. Pag tinulak po niya yun, okay na. Binigyan siya ng patatawaran. Ngayon sa panahon po natin, hindi po natin matutunan po yung tinatawag na peace offering to God. Minsan tayo po yung laging naghahanap sa Panginoon. Tayo may atraso sa Lord, pero tayo pa yung kumukuha palagi sa Lord. Pag sabihin ng mga kapatid sa Panginoon, hindi po ba kapag may atraso mo sa tao, gusto mo mag-makeup ka sa Kanya at papatawad ka, anong gagawin mo? Pakibigay mo nga kay ganito ito. Para na sa ganun, matuwa naman siya maglubag yung anong kalooban. Natatandaan niyo po ba yung istorya ni Jacob? Nung time na ito na, susuburin na siya ni Esau. Dala niya po yung libo-libo ng mga awal na puros ang datahan. At pagkatapos, nung madalitaan po ito ni Jacob, ang ginawa ni Jacob ngayon, nagpadala siya ng maraming kambing, ng maraming mga alagang tupa. Ipinakita niya po yung suhol sa kanyang kapatid na si Esau. At alam niyo po ba, nung nagkaharap na po sila, anong nangyari? Lumubag yung kalooban po dito sa Esau. Dahil sabi niya gano'n, napaiyak na lamang po siya. Dahil natouch niya po siya, dahil ito po si Jacob, pinlas siya. Some kind of peace offering. Pinakita niya na gusto niya makipagkasundo. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ganun din po tayo. This is the heart of God. Na kapag kami atraso ka sa Panginoon, lagi mong tandaan na suyuin palagi ang Panginoon. Huwag tayo yung magmamalaki because we only hold on the grace of the Lord. Tandaan po tayo umaasa sa habag at biyaya ng Panginoon at wala po tayong dapat na maipagmalaki po sa buhay. Amen. Amen.
Ito po yung paglakad o sabihin po natin pamumuhay po ni Noah. Now, how he found grace in the eyes of the Lord. He did according to all that the Lord commanded him. Ginawa niya. Sabi ko nga po sa inyo, pag may ginagawa ang Diyos sa inyo, huwag kang mag-atubili na gawin po yung bagay yun. Sapagkat nakanulunod po ito. Iba daw sabihin mo na mahirap para sa iyo, gawin mo pa rin yun. Kahit na sabihin mo na ito sa dapat sa mga bagay na ginagawa mo, gawin mo pa rin po yun. Sapagkat ito yung bagay na nakalulunod sa Panginoon. Natutuwa, nagagalak ang Panginoon kapag ginagawa mo yung bagay na yun. Alam naman po ng Lord kung ano yung pwede niyang ibigay na task sa iyo eh. At alam niya na magagawa mo yung bagay yun. Kaya nga lang po, kalikasan po ng mga tao na tanggihan po palagi ng Panginoon. Lord, hindi ko kaya yan. Lord, mahina ako sa ganyan. Remember Isaiah. Remember Moises. Di ba ganoon din po yung ginawa nila? Pero, hindi po sila nagpapigil. Ginawa pa rin po nila kaya naging mighty men to God sila. Kaya hindi po tayo magiging mighty Diyos tayo sa Panginoon kung ginagawa po natin yung mga bagay ngayon. Nakahalik na sabihin po natin, mahirap. Katulad po ito si Noah. Ang hirap kayong gumawa ng napakalaking barko. Alam mo ba kung gano'n yung sukat ng barko na yun? Ang sukat ng barko na yun siguro, it's about a 12-story building. And then, ang haba niya siguro, baka hanggang dito, hanggang dito. Isipin mo pa yan, mga kapatid sa Panginoon, ganun po kalaki yung ginawa ninyo. 120 years, nag-preach siya as long as ginagawa niyo. Grabe mo, ano pinapakita po dito? Na hindi hadlan ang kahabalahan natin sa buhay natin para ipahagi yung pagiging matuwid ng ating Panginoon. Samantalang tayo, ano ba? Minsan kapag nakabala tayo ng konti, yung pino natin ma-preach yung righteousness of God. Yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon, the grace of God. Minsan sinasabi na tayo, I have no time. I have no time to go in Bible study. I have no time to share. Kapag kapatid sa Panginoon, nakakayarap mo kasi sa Panginoon eh. Kasi kung gusto po natin talaga na tayo maging matuwid sa harapan po ng Panginoon, ginagawa natin whatever God's command to us. Huwag mo sabihin mahirap. Hindi ka bibigyan ng task ng Lord na mahihirapan ka. Siguro kung ang ibibigay sa yung task na tulad ng ginawa kay Jesus, baka hindi mo pa magawa yun. Pero mas simple lang naman yung ginagawa sa atin ng Panginoon eh. Mag-share ka lang. Kaya nga isipin po natin how do we find grace in the sight of God? Kung tayo po mismo, tanggi tayo ng tanggi sa Lord. Minsan, magsisimba ka lang, tinatangihan mo pa ang Panginoon. Minsan, gagawa ka lang halimbawa na mag-share na lang, akayin mo lang si ganito. Hindi pa natin magawa sa Panginoon. Pero kapatid sa Panginoon, tingnan niyo si Noah. Kahit rejected siya to the people around them, pero still, anong ginawa niya? Nag-preach pa rin po siya. Pagdating niya sa Kristo, pagdating niya si Noah, para maligtas kayo. Pero wala nakikinig po sa kanya. Pero continuously, ginagawa niya pa rin yung pinagagawa sa Panginoon, ng Panginoon sa kanya. Once this is emphasized in the Scripture, tingnan niyo po yung sinabi po dito. Genesis chapter 6, verse 21. At ginawa na ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Lahat. Tayo nga, kung minsan, 5, wala pa nagawa. Kaya nga, hindi po ba tayo nakukumbig mga kapatid sa Panginoon? As a Christians to God, ang dami ng inutosan ng Lord, pero still up to now, wala pa rin isa man lang na na-accomplish. Ano, ganyan po tayo, mga kapatid sa Panginoon. Medyo nagiging tahimik na tayo, no? Kapag medyo nakakaramdam na ng conviction, ano, pagdating sa Panginoon. It is good for us to have conviction, pero it is bad for us to kill our conviction. Tatandaan natin, mas magandang nakukonvict tayo kesa pinapatay natin yung conviction natin. Ito naman po yun eh. Tingnan niyo po na sinabi po dito. Sinabi, lahat ng inutos sa kanya, ginawa niya. Sumunod niya. Tanungin ko kaya yung sarili ko, lahat pa nagawa ko na ng inutos ng Panginoon. Come on, people of God. Why don't you ask yourself right now? Tanungin mo, lahat ba nagawa ko
na mga pinag-uutos sa akin ng Lord. Bilangin mo, kahit na sa isang daliri mo lang, sa isang kamay mo lang, bilangin mo kung may nagawa ka na sa 5 daliri mo. Kung minsan, alanganin pa, isa lang nagawa ko, medyo parang alanganin pa, kasi hindi ko ito nagpatahulog eh. Kung minsan, ginawa natin, pero ang ginawa natin, ay, nakakatamad na, nakakasawa din pala. Minsan may ganun na yung attitude eh. Kaya nga, kung minsan, hindi nakakount yung mga bagay na ginawa natin sa Lord kasi hindi namin pinagpapagpersihan. Na dapat talaga consistently ginagawa natin yun hanggang sa mag-develop po sa atin talaga yung righteousness, yung kaluguran ng Panginoon ay mag-manifest sa buhay po natin. Amen. Deuteronomy chapter 30 verse 16. Sabi po dito, kapag sinulat ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo, ngayon mula kay Yahweh, sabi niyo, sa inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo, bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking bansa. So, nakita niyo po yung overflowing blessing ng Lord. Grabe yung magpapala, basta tayo po'y marunong sumunod sa Panginoon. Dito po yung pagpapay parang sinabi ko sa Deuteronomy, di ba? If you hear the voice of the Lord, blessing should overtake us. Makikita mo, umuuna pa sa atin ang pagpapala ng Diyos. Alam mo yung mga kapatid sa Panginoon, masarap sumunod sa Panginoon. Mas maganda po na sumunod sa Panginoon sapagkat sa pagsunod tayo sa Panginoon, ang tanging biyaya ng Lord. And we found grace in the eyes of God. Yun yung natandaan natin. It's about our obedience to God. Yung ating pagsunod sa Panginoon, makasusunod po talaga ng grace ng Lord. Ika naman, we was a preacher of righteousness. Ganun po natin. As a Christian, kailangan you must be a preacher of righteousness. Ang itinutulong po natin yung pagiging matuwid. Ang itinutulong po natin yung pagiging kaisa kay Kristo Jesus. Huwag tayong magtuturo ng mga tinatawag ng mga kapag-isip o mga bagay na naaayon lang sa sarili po natin. But we got a truth that is written according to God's will. Yun ang dapat na itinatahayag po natin. At hindi yung mga bagay na ayon lamang po na nakatagol sa buhay po natin. Kaya tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, ang buhay po natin ay contradicted to God's will. Amen. Sino po dito yung mga ayon talaga yung buhay niya sa Panginoon? Ang hirap, ano? Hindi namin na pwede sabihin, namumuhay ko ano sa Panginoon. Come on! Baka nagkakasama na tayo nun. Dahil ang katotohanan po talaga, yung pamumuhay ng tao na kinagusto niya dito sa mundo na ito, it is contradicted to the given life of God to us. Ibalay It is sobrang iparangal. Kaya nga sabi po sa atin dito, noong una, sabi niya po gano'n, He is pleased to the world. And its wickedness. Kasi kung kita mo masama mo, dapat talaga ang salita kami. Kaya nga po sinabi niya sa Bible, that God is well and evil things in the world. Kasi if you love the world, you love the sin. If you love the things in the world, you love sin. You love the wickedness of men. Kaya nga ay sabi mo, do not love this world or evil things in the world. Those who love the world, enemy of the Father. Bakit po ba tayo naging enemy sa ating Panginoon? Because of sin. Kaya nga tayo po mismo, niligtas tayo ng Panginoon by the grace of God. Nandun na lahat eh. Sa grasya, biyaya ng Panginoon, nandun na lahat ang kailangan ng tao. Pag sumunod tayo sa kalalaban ng Panginoon, hindi na tayo magkakulang. Kaya nga, maraming mga Kristiyano still empty. Still looking for everything. Bakit po? Bakit pa nakawala? Kristiyano na tayo, nakawala na tayo. Kasi hindi naman talaga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi mo nila, He not only lived a righteous life, but He also proclaimed the need for righteousness, even though He lived in the very ungodly world. Kahit nandun siya sa mundo na hindi mananampalataya sa mundo ng mga makasalanan, still, anong ginawa niya? Yung kabutihan, yung magiging matuloy pa rin ng Panginoon, yun ay yung pinaproklama sa buhay niya.
Alam niyo, the best way to proclaim the righteousness of God is by living on Him. Yung ipapalagay natin, huwag tayo maging peke. Huwag natin i-take yung righteousness ng Lord. Huwag tayo maging self-righteous. Kasi paminsan kasi pinapakita lang po natin sa mga kaharap natin eh. Pero hindi naman po talaga napapamuhay. Kaya nga ang pagpapamuhay po dito, even outside, even in the business thing or business time na meron ka, kailangan umiran pa rin yung pagiging patuloy. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 5, dahil sa kasalanan ng tao, noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa patuloy, sa pamumuhay at ang pito niyang kasama. Apektuhan yung kanyang pamilya. No? Ano po ba yung pinakamaganda dito? Alam niyo po, kahit sa huling panahon, ito rin po yung kailangan natin gawin. Bakit po? Na tayo po yung maging matuwid para makakuha po tayo ng tinatawag na grace from the Lord. At alam niyo po ba, mga kapatid sa Panginoon, if we preach the Word of God, sometimes we can be considered as a righteous man. Tandaan po natin yan. Kasi kung ikaw mismo, ipinaproklaman mo yung kapatihan ng Panginoon, yung biyaya ng Lord, yung pagiging matuwid ng Panginoon, ibig sabihin ka isa ka sa pagmira ng Panginoon. Kaya nga kung minsan, di ba, parang nahihiya tayo. Alam niyo kung bakit tayo nahihiya? Because we are a sinner. And sometimes nahihirapan po tayo. Panginoon, nahihiya ako mag-share ng gospel eh. Nahihiya ako mag-share ng salvation eh. Bakit? Kasi we are all sinner. Pero kung alam mo naman na tayo ay binibigyan ng grace ng Panginoon, hindi ka na mahihiya. Kaya-kaya mo nang iproklama, kaya-kaya mo nang i-preach yung kaligtasan mula sa ating Panginoon sa Kristo. Now, naku na po tayo dito ngayon sa application natin. How we can find grace in the eyes of the Lord? Paano natin makuha? Obviously, sinabi na po sa pamumuhay po dito si Noma, at yun na rin po yung magiging panuntunan natin. Okay, una, we must be just in His sight. Kailangan tayo silapin natin na maging matuwid tayo sa paligid ng ating Panginoon. So, mahirap po na rin yun kasi nga napapalibutan po tayo ng mga masasama. Napapalibutan po tayo ng mga bagay na makasalanan. Pero still, alam niyo po ba, kapag sinisikat natin ito mga ito, like Noah, he is also imperfect. Pero he found grace in the eyes of God. Ayun, pwede rin po yun, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo yung kasalanan, pagka tinalikuran, and he turned to the Lord, wala na eh. Kakalimutan na ng Lord yun eh. Kaya lang kasi ayaw natin kalimutan ng kasalanan eh. Ayaw natin i-break up yung sarili natin para lang sa gano'n, we found grace in the eyes of God. Sabi diba, what you read me, the good news of the gospel is that God sent Christ in order to make us just. Nandun na si Christ. So, ibig sabihin, it is not impossible for us to become just, for us to become righteous. Madali na po. Kasi si Jesus po mismo, when we believe in Christ Jesus, when we accept Christ Jesus, pwede na po tayo ituloy na matuloy eh. Mamuhay ka na lang na nakalapit kay Jesus. Mamuhay ka na lang na humulay sa kasalanan at hindi humulay kay Jesus. Hindi na, righteous na. Pinaging matuloy na tayo ng Panginoon. At wala na po tayong problema po doon. Kaya lang, the problem is, maraming tao gusto mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Because a lot of problem to them. Ang daming problema sa kanila na mabuhay na namin Kristo. Bakit? Ang daming bawal. Amen? Yun ang ayaw ng tao. Kaya na hindi mapangyari yung matuwid na pamumuhay sa buhay natin dahil ang daming ayaw nila na bawal pag lumapit sila sa Panginoon. Siyempre, as a Christian, as we have Christ Jesus already in our life, tayo mismo, hihimulay na tayo sa kasalanan. Hihimulay na tayo sa mga bagay na baluktot. At yun yung hindi natin malikuan. Kaya nga kung minsan, alam nyo, we are influences by our bad company. Minsan, lahat na natin nakaka-apekto po ang ating pagiging matuwid sa Panginoon. Sige pa rin tayo. Try to choose your company. Amen.
Dapat yung talagang totoong nag-i-stand sa Panginoon, hindi iyo baluktot ang pananaw sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay matulog eh. Sapagkat ang Diyos natin ay totoo. Kaya we standing for the truth in God. Ganun po yung magiging Diyos natin. Nakapagkaalam natin mali. We turn it down. Hindi pa tayo nakikiisa doon. Minsan dahil sa kaibigan natin, dahil magulang natin, dahil kapatid natin, pag mali na, okay na, sige, kapatid naman kita eh. Okay na, sige, makaibigan naman tayo. Kapag hindi pa ganun si Noah. Maaaring si Noah, marami rin siya kaibigan dahil sa paligid na yun. Pero hindi niya pinagsamahan yung mga yun because he standing to the righteousness of God. Kaya niya yung katuliran ng Panginoon at hindi balatot ang katuliran ng tao. Amen. Kaya nga yung paglakad mo sa katuwid ay paglakad kay Kristo. Dahil sa righteous God, He is the best company that limit sa ating mga life. Siya mo kailangan natin. If you want to be righteous, close to Jesus. Gawin mo na sa dati mo na yung buhay na ay natigit mo kay Jesus. Sa pagkakalan niyo po ba, minsan namamanap po natin yun. Kaya napansinin mo, kapag may kaibigan ka po, ano yung kaibigan mo? Yung patayin eh. Diba sabi ko nga po sa inyo, nilagay po nung araw sa inyo, ako yung mabalik na bata po nung araw. Tapos, nagawang pinapangagalaan ng magulang ko noon, huwag ka makikisama sa ganyan, adik yan eh. Huwag ka makikisama sa ganyan, gumagamit ang tarunggayan. Hindi ko naman gagayahin yun eh, sabi ko. Kasi nasa kanil ko yun eh, kaibigan ko eh. So, hindi ko ngayon iniwan. At ang taon, lumipas sa mga ilang taon, naging addicted mo ako. Nalulungin mo ako sa droga. Kaya ako napag-isip, na kapag ka nandun tayo into a bad company, you become bad. You go with the good company, you become good. Now, sino ngayon ang kailangan natin to become righteous? Pagiging Christ Jesus. Kaya nga, kapag in-nose natin yung buhay natin sa Panginoon, even though you are a wicked, even though that you are a sinner, kahit na napakasama kong tao, basta itigil mo, dinikit kay Kristo ang buhay mo, magiging mabuti ka, magiging matalig ang buhay mo. Ay, hindi ka mali. Kaya nga bumabagin si Jesus eh. Para na sa mga maitrapan po tayo ng mga bagay na matalig. Kaya nga, we should accept Christ Jesus or else wala nang pag-asa buhay ito natin. Yung chapter 5 verse 8 to 9. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating mga tayong makasalanan pa. Verse 9. Yaman sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sana lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos because of the blood of Jesus. We need to have the blood of Jesus. Outpouring to our mind. We should throw the blood of Jesus into your being. Dapat na dumami sa ugat natin yung pagdugo ni Jesus. Bakit? Para mahugasan lahat ng kasalanan na nananalig tayo sa bawat sulok ng pagtinatayang po natin. We need Christ Jesus. Kailangan namin si Kristo para linisin tayo sa lahat ng karamihan po natin. Walang ibang makagagawan ko. Hindi yung kaibigan mo, laging magkasama. Hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, kundi only Christ Jesus. He's the only righteous. He's the only holy. He is a sinless. Kaya nga, siya lang yung may kakayungan na tayo patawarin sa lahat ng ating kasalanan. Kaya nga, kung gusto mo tayo na maging malinis ka, lumapit ka kay Jesus. Kung gusto mo talaga patawarin ka sa lahat ng kasamaan mo, lumapit ka kay Jesus. Kung hihihimay kay Jesus, even no one. He is an imperfect man, pero hindi niya hiniwala yung kanyang buhay sa Panginoon, kaya we become considered to be righteous to God. Yun lang, kung ganun lang para sa simple po yun. Pag sinabi ng Diyos, magsimba ka. Para sa ikabubuti mo yan, pag sinabi ka, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, dumalo ka ng Bible study, dumalo ka ng discipleship, dumalo ka, ibig sabihin mo, nandun si Jesus, nilinisip ka ni Jesus, at aayusin niya lahat ng mga bagay na unrighteous sa buhay mo. Amen. We must be perfect in our generation. Una, we must be just. Ikalawa, kailangan maging perfect tayo in our generation. Alam po natin, na yung paligid po natin masama na.
Paglabas mo, naman po niya, makakarinig na po na tayo ng mga kasamahan, makakakita ka ng kasamahan. That is, to be complete, mature, to be everything God's desire of us. Yung kasing gusto na nun eh. Yung maganap, maging ganap tayo. Mag-completo po tayo. Kaya pa tayo nag-church, kaya tayo nagkahanap ng salita ng Diyos, kaya tayo nagbibigod sa Panginoon. Dahil gusto ng Diyos yung completion. Yung ganatin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. And apart from Him, hindi po mangyayari yung bagay na yun. Tandaan natin, ano yung mga kapatid sa Panginoon. So, natin ito natin. Alam natin, nakakatamad kung minsan, natin na nakakabagot kung minsan, pero pag sinika mo yung bagay niya, at pag na-adapt mo yung nature na yung makikita mo, ang sarap pala. Yung araw, init ako sa gawain ng Lord, init ako sa mga bagay sa Panginoon, nag-iinis ako, ano yung boring. Napaka-killjoy ng mga tao, napaka-toxic ng mga tao. Pero alam mo po ba, nasanay na ako sa nature ng mga gawain ng Panginoon. Doon ko nakita, doon ko talaga nagustuhan. And I really learned to love Him. Doon ko nakita na ang sarap pala na buhay na kay Kristo. Kaya nga, yun po yung pagiging mature po natin. Yung ikaw mismo yung nasasarapan ka na gumagawa palagi sa Panginoon. God has provided for us to be perfect. Ang Diyos na nagpo-provide yan. Paano ko yan? Yung sinasabi ko kanina sa inyo, number one is by the blood of Christ. Tayo sa dugo ng Panginoon Diyos o Kristo to cleanse us in our sin. Wala mo pa makakapag-linis mo niyan. Kahit nasahin mo na magbago ka, hindi ka malilinis. Basta ang importante po niyan, accept the blood of Jesus. Kailangan po na lumalim sa atin. 1 John 1, verse 7 to 9. Ngunit kung namuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi natin tayong walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa ating ang katotohanan. Amen? So lahat tayo is a sinner. Subalit ko yung pinapahirap natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, napakadali lang simpleng ilapit at ipahayag natin sa Panginoon. Doon tayo lilinisin ng kanyang banal na dugo. God has provided for us to be perfect by the words of God, to guide us to completion. Alam niyo po ba kung saan tayo magiging ganap? Alam niyo po ba kung saan tayo mag-mature? Through the words of God. Kaya yung lagi natin inaaral po yan eh. That's why ito po ang si Noah. He proclaimed the gospel about 120 years. Walang sawaan. Daily, continuously. Walang oras. Walang tinitingin lugar. Basta, ipinapahalaga niya po yung 120 years. Ibig sabihin, halos kapantay ng isang buhay. Amen? So, samantalang tayo kung minsan, nakikinig na nga lang tayo ng salita ng Diyos na hindi pa tayo. Samantalang si Noah, 120 years. Samantalang tayo, 120 minutes. Wala pang minutes. Nangiinip na agad tayo. Samantalang si Noah, walang tigil po siya kakapahayag. Kasi words of God, alam niya that He made Him completion. Kapatid sa Panginoon, huwag ka magsasawa sa Biblia. Huwag ka magsasawa sa salita ng Diyos kung gusto mong makomplete at maging ganap sa harapan ng ating Panginoon. Amen. 2 Timothy 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipakinabang sa magtutulong ng katotohanan sa pagsaway na sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likod gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang likod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tapos, sa verse 17, sinabi sa atin dito, kung gusto natin maging ganap po tayo ng mga lingkod ng Diyos o mga mananampalataya ng ating Panginoon, kailangan lagi po tayong handa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Para magawa po natin yung mga mabubuting gawain. And without knowing the words of God or without accepting the words of God into our heart, hindi tayo magiging ganap Dahil ito po yung talagang magpapatibay at ito yung magiging pundasyon pang natin kay Kristo Jesus.
Amen. Kaya sinabi po natin yan. God has provided for us to be perfect. Number 3, the strength of the Spirit. To help us in our struggles. Tingnan niyo po, sabi ko nga po sa inyo, pag malakas yung Espiritu natin, at saan po tayo lumalabas? When we commit our life into God. Pag tayo buhay po natin nakadikit sa Panginoon, doon tayo nagiging strengthful. Doon tayo nagiging strong. Doon tayo magkakaroon ng courage. At hindi tayo madadaig ng mga struggles ng buhay po natin. Na kahit na anong bahag, anong mga bagyo, ano man yung mga bahag sa buhay po natin, we can be strong enough para tayo po ay hindi man malulot sa baha niyan. Ang gusto ko yung may kaloob niyan, it is because of His Spirit that dwelling upon us. Pag meron po tayong Holy Spirit, I tell you, hindi kailan magpapuntuan ang isang tao. At alam niyo po ba kung bakit po tayo nagiging matatag? Pagdating po sa mga bagay sa Panginoon, sa Espiritu, that is because we have the Spirit of God. Pag meron tayo ng Espiritu ng God, hindi ka na maiinit. Hindi ka na magsasawa. Hindi ka nawawala ng pag-asa pagdating sa Panginoon. Lagi kang excited dahil kasi buhay ang activity. Mayroon ka nang tinatawag na malakas na Espiritu na kumasi sa iyo, which is the Spirit of God. And the God of things survives and strengthen me. Ang lahat ang bagay na nabagay ako sa lakas na kaloob niya sa Kristo. Tayo ang susunod doon. Hindi ka susunod dahil mayroon ang lakas ko galing kay Kristo eh. And then sabi po ng Romans chapter 8 verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa at ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ano po ba yung dapat natin? We should be in the Spirit of God. Kailangan tayo namumuhay sa Espiritu ng Panginoon. At yun ang kailangan natin gawin. Let us contradict the word of the flesh by living into the Spirit of God. Mabuhay tayo sa Espiritu ng Panginoon para nang sa gawin. Malabanan po natin yung mga ginagawa ng laman. Alam po natin na malakas ang laman. Dahil hindi po tayo nakatuloy. We are living on the flesh. Kaya nga, sabi ng Panginoon, contradict the work of the flesh by living on the Spirit. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, bakit tayo nag-church? Bakit tayo nag-Bible study? Bakit tayo gumagawa sa Panginoon? It is the work of the Spirit. Kaya nga, hindi natin gagawin yun. Nalagang talaga ang lalang po sa atin. Kaya hindi nyo nababasin, it is to get sin. Madali tayo nagkakasala. Alam nyo, bakit? Kasi hindi tayo magpipigilan ng Espiritu. And the Spirit of the Lord unto us. Yung pitigil sa atin. Yung magtatagon ng ating mga makayakang gawain. Amen. Kaya nga, keep on growing in Christ Jesus. Manatili tayong gumagawa sa Panginoon. Huwag ka kasawaan. Pag mahal mo yung manuluwa mo at gusto mo maligtas, huwag ka magsasama sa paggawa sa Espiritu. That is provided for us to be perfect. Ikaw, the providence of God. At Diyos ang pinagagalingan ng lahat ng bagay. Will work with us and lead us to victory. Gusto mo magtagumpay ka, manatili ka doon sa mga biyaya ng Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maigling panahon, ang Diyos na siyang pinagagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ninyo. At isang pundasyon din matitinag, siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanya, walang hanggang kamulatian kasama si Kristo. This is our God. Amen. Siya yung nagdala sa atin. At siya rin yung magpapatatag sa atin para na sa ganun maging bahagi po tayo nito. Kaya alam niyo, marami po mga Kristiyano hindi natitibat eh. Kahit na pinapersecute sila ng mga pamilya nila, kahit na po pagpapalo sila ng problema, mga mabibigat na pagsubok sa buhay, hindi sila talaga natitibat. Nananatili pa rin sila tapat sa Panginoon. Ayaw. Kung bakit? Because of the Spirit of God. Pag nagdadal sa iyo yung Espiritu ng Diyos, hindi ka manitigilan. Na kahit anong gawin sa iyo ni Satan, hindi ka mawawala. Dahil ang Diyos ang kasama mo, sa iyo ang laban sa iyo. Kahit kailan hindi ka makitataboy ng kaaway. Kahit kailan hindi ka tatabahin sa mga bagay sa Panginoon. Dahil nandun sa iyo yung Espiritu ni Jesus na nagsasabi, ang sarap ng buhay na naging Kristo. Amen. Ikatlo, may masubok with God. Kailangan tayo, galiin natin na lumakad tayo
na laging kasama natin ang Panginoon. This would means that we can no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Yung mga taong walang pananampalataya. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, hindi tayo na pwede makiisa sa mga unbeliever. Kaya kung gano'n na nangyari sa atin, halimbawa, mas marami yung kaibigan mo mga unbeliever kaysa sa mga kaibigan mo na mananampalataya. Obviously, isang araw unbeliever ka na rin. Kasi kung sino yung nakararami, yun yung mas malakas. Amen? Tama mo ba yun? Kasi hindi naman po talaga tayo. Sabihin natin, kalikasan natin is working in or living in the Spirit of God. Tayo po ay may kalikasan ng kasalanan. Kaya kung tayo po ay makikiisa sa mga makasalanan, maaari tayong mabalik sa kasalanan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, let us walk with God. Lagi na ating ugaliin na lahat po natin, lagi nakaamin po sa Panginoon. Amen? Ephesians chapter 4, verse 17 to 20, sa pangalan ng Panginoon, binabala ako ngayon, huwag na kayong mabuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kaguluhan ang kanilang iniisip at wala silang pag-unawa. Dahil sa kanilang kamagmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, wala na silang inaatupan kundi ang bawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. At kung ikaw papasilin po natin ito, no? Ang tinutukoy po ng Panginoon po dito, no? Walang isa-isay na pagpabuhay. Alam niyo po ba? Okay. Let me explain this. Ephesians chapter 4, verse 17 to 20. Sabi niya, explains that believers should no longer live like Gentiles. Ibig sabihin niya, pamumuhay ng mga hindi po wala po talaga pananampalataya sa Diyos. Wala silang Diyos. Wala silang kinikilala Diyos. Wala silang sinusunod na Diyos. We are characterized by a darkened understanding. Wala silang pagkunawa sa mga bagay sa Panginoon. Utility of mind. Ibig sabihin po nito, walang sari-sari na pamumuhay yung kanila nasa isipan. And a life alienated from God. Ibig sabihin yung hiwalay at hindi talaga mga Diyos na pamumuhay. Now, instead Christians are walk in newness of life, putting off the old self and its corrupt desire, and putting on the new self which is created by God, righteousness and holiness. Ang sabi dito, kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, na sa Christian, kailangan hiwalay na tayo sa dating pamumuhay natin. The old has gone and the new has come. Ang pamumuhay na po natin, yung makabagong pamumuhay na inilaan at pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Kaya nang babalik po sa dating pamumuhay mo, or else makukuhan ka na naman. Kasi alam mo, madali tayo makukulat eh. By the flesh. Kaya nga, iniiwan sa po natin na makipamuhay tayo katulad ng mga Gentiles sapagkat sila yung mga laman. Yung mga believers, they are walking with truth. Ano mahalaga sa kanila? Mama, ano mahalaga sa kanila? Subikat, ano mahalaga sa kanila? Matanya, ano mahalaga sa kanila? Yung magtamasa ng karangalan dito sa pagpag ito. Pero, kung mga malaman sa Espiritu, ano mahalaga? Yung kaligtasan ng kaluluwa. Amen! Na kahit na simple living, meron siya. Pero masaya siya dahil meron siya Diyos na naghahari at pagdating ng araw, pagkaharian siya doon sa Panginoon. So, paano mo na talaga para ma-solve natin yung ating paglakad sa Panginoon? How to walk with God? Una-una, walk in love. Ephesians chapter 5 verse, masahin po natin. Ephesians chapter 5 verse 2. Sabi po dito, mabuhay ngayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig natin inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuya na hain sa Diyos. Those Christians who in love with God offer His life to God. Kung si Jesus in love siya, namuhay siya ng buong pag-ibig, kaya hinandog niya yung kanyang buhay. Tayo, bilang mga Kristiyano, if you are being in love with Christ Jesus, you can offer and sacrifice your life to God. Yun yung pagpapagod ng pag-ibig. Yun yung paglakad natin sa pag-ibig. Walk as the children of light, exposing the sins of darkness. Ephesians chapter 5, verse 8 to 11. Okay, usahin po natin. Nandiyan pa po ba kayo?
Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo sa Panginoon, mabuhay kayo gaya na nararapat sa mga taong naliwanagan na. Pero yung kailangan pamumuhay natin, katulad na ng mga taong naliwanagan na. Verse 9, sapagkat ang pinagbulan ng pamumuhay sa liwanag ay pawag, mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na wala na ibinubunan ng kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman sa halip, ilatag ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Now, isang bagay lamang po yung bagay na pinapakita sa atin that we need to walk as a children of light. Pag sinabing children of light, kailangan nasa katwiran na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo yung parang balutod pa rin ang kaisipan. Na ipinipress pa rin natin yung pamumuhay natin sa bigay. Come on, people of God, never. Hindi na tayo ganun. Dahil tayo naliwanagan na at alam na po natin yung pamumuhay sa bigay ay hindi na makakabuti sa atin. Kaya nga, walk as a children of God. Ikatlo, walk as wise. Maging matalino po tayo sa ating paglakad. With an understanding of what the Lord's will is. Na maintindihan natin, ano ba talaga yung kalooban ng Diyos? Bakit ako nabuhay? Bakit ako nandito ngayon? Ano ba talaga yung kalooban ng Diyos? Basahin natin. Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Kaya tingnan ninyo kung paano kayo mabuhay kayo tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangman, sapagkat masama ang takbo ng daigdig samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong manghangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin ninyo, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Now, mga kapatid sa Panginoon, as we look in as wise, kailangan po na alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yung pagiging matalino po natin nakapasay sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin gagawin i-insist yung mga bagay na alam lang natin dahil dito. Pero maraming kalunungan ng tao, hindi kalooban ng Diyos. What is the will of God? The will of God is written in here. Ngayon, tingnan ko ang mga nag-desisyon ka, no? Sa buhay mo. Tignan mo yung desisyon mo kung nakasaad dito. Kung nakapasay sa kalooban ng Panginoon, then you will make it. You will do it. Pwede mong gawin yun. Kung nakasaan po dito. At ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung hindi, stop. Huwag mo nang gawin. Dahil hindi makakalugod sa buhay mo. At sabi dito, huwag tayong parang mga pangpang. Kailangan tayo nakaayon sa kalooban ng Panginoon. And last, kaapat, we must do all the Lord has commanded. Gawin natin. Sino ba dito yung commission na naririnig niya na mayroong pinagagawa sa kanya, Lord? Tignan niyo mabuti, pakinggan niyo mabuti. Alam ko na every prayer, God's talk. Hindi ba nakikinig ang Panginoon sa prayer natin, kundi nagsasalita rin siya. Marami lang hindi natin naririnig kasi tayo salita ng salita. Pero give time for you to quiet and listen to the voice of God. Pakinggan mo kung ano sinasabi niya sa iyo. Pakinggan mo kung ano yung gusto niya mangyari sa iyo. Observing not just some things, but all things. Hindi lang ilang bagay, kundi lahat ng bagay. Kaya nga, sabi ko dito, Mateo chapter 28, verse 20, at turuan ninyong sumunod sila sa mga ipinag-uutos ko. Sa gayon, ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng katapusan. Kapatid sa Panginoon, pag tayo gumagawa sa Panginoon, God is always with us. Kaya, let us keep on doing whatever He commands us. Pag pinapagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo. Kasi sasamahan ka ng Diyos dyan. Hindi mo hindi ka sasamahan ng Panginoon. Even in pains and trials and suffering, still nandiyan ang Diyos. Kaya naman, minsan pinapahinto ng Panginoon. Huwag ka talaga sunod-sunod sa Kanya. For in so doing, we demonstrate our faith to be a living faith. Pinapakita rin natin na tayo buhay na nananalig sa ating Panginoong Yeso Cristo.
Sabi niya James chapter 2 verse 17. Yung hindi naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya nga, gagawa ka na ng gagawa pagdating sa Panginoon. Because this is brought to us by the righteousness of God. Yun yung nagdala sa atin eh. Kung bakit na tayo gumagawa ngayon sa Panginoon. Kung bakit pinagsisikapan na natin yung mga bagay niyo. Kung bakit hindi na tayo taman. Kung bakit hindi na po tayo parang nawawala ng gana. Dahil mayroon na tayong totoong pananampalataya na kalakip ng Espiritu na nagmumula sa ating Panginoon. Kalima, we must be preachers of righteousness. Ito yung unang-unang dapat gawin natin na yung pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Remember what He says to their disciple before He raised from heaven? At sabi niya po gano'n, ipamigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo tayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Baptizuhan niyo sila sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo, tulungan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa gayon, ang laging sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Now, preachers of righteousness. You can also be a preachers of righteousness. You can teach, you can preach, you can share the gospel of God. Yun yung unang-unang command ng Lord na meron ng isang taong tumanggap kay Kristo. It is good will, it is God's will that we proclaim the praise of Him, which should include this righteousness. Kailangan po natin gawin po itong bagay nito dahil yung ating pagpapahayag na pagpupray sa Panginoon ay kailangan ipahayag natin sa lahat. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahal ni Kapari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang mapahayag ng mga kahangahangang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. If we are already in the likeness of God, kapag nandun ka na sa liwanag ni Kristo, hindi ka mapipigilan sa pagpapahayag nito. Tandaan niyo, ang lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay dapat na nasa liwanag na ng ating Panginoong Kristo. To live in the righteousness is to live by the words. Kapatid sa Panginoon, napakahalaga na tayo po ay tumanggap po talaga ng tinatawag na grace in God. And without the grace in God, kapatid sa Panginoon, gusto ko na maintindihan niyo po natin ito. Kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon, it is because of the grace. When you are a believer to Christ Jesus, when you are a follower to Christ Jesus, when we are considered to be a children of God because of His grace. Kung wala yung biyaya at habag ng Panginoon, wala tayo. Kung isa po yun, nagmamalaki tayo, ayun, nakapag-church na ako, come on. By the grace of God, kung bakit ka nakapag-church. Ang galingan niyo po, mga kapatid sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo nakakakilala, nakakaunawa, nakakapanalangin, nakakatawag sa Kanya ng Ama-Ama. Kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan because of the grace, kung bakit ka nakakapag-aral ng salita ng Diyos because of the grace. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, dahil the grace of God, we can understand God's will. Kaya na maraming kumangat natin dahil sa God's will, hindi nila maunawalaan. And this time, why don't you ask God, Lord, pagalihan mo ako ng iyong kalayagan. Mabuhay ako sa kalayagan mo. Let us pray to God na bigyan tayo ng kalakasan para tayo po mabuhay sa kalayagan ng Diyos and never contradict Him. We must submit to God's will. Kaya alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, kung tayo man minsan po na parang bumabangga sa mga aral ng Panginoon, huwag po natin ugaliin yun because we are enlightened already. And we have the Spirit of the light. Meron tayo talagang. As a children of God, we walk into the light. Tayo po dapat namin managan na. At alam po natin, meron pag-iota ng Diyos at kailangan maganap sa buhay po natin. And one word we must get it. We need to be adjust. Kailangan tayo lumaban sa matuwid na pamumuhay. We need to be prepared. We need to be a preacher of righteousness.
Gawin po natin yung mga bagay niyo sapagkat sa pagtawag po natin, kasama natin ang Panginoon. Tayo po natin sa tayo. Lord, sa oras po na ito, marami natin na pala hindi na umabangan. And you can compromise in your life, your spirit, and the unbelievers. Come on, ask the Lord. And you will the strength in your spirit. Bigyan ka ng malakasan para mapagtagumpayin mo ito mga bagay nito. Alam mo naman mga kapatid sa Panginoon, na ang Diyos ay hanggang magkalawag sa ating mga bagay, magbigaya, na makapaglalagay po sa atin para tayo po ay maligtas. Diyos ka naman provide everything that we need para tayo po ay maging righteous and found grace into the eyes of God. Kung hihingin mo lang sa Kanya, kung sasabihin mo lang sa Kanya sa oras ng Lord, na malapit ako sa dawas siya ay Panginoon at hindi ako makukuhay without the grace of God. Come on, pray! Huwag kang pamalag na padalihan ka ng sarili mo, kundi padalihan ka ng Espiritu ni Yesu Cristo. Come on, ask the Lord, Lord, padalihan mo ako ng kalooban mo. Sinawan ang buhay siya sa pagtawag na Panginoon. Sinawan ang buhay siya sa bawat buhay na nakatawid. Dahil tumatawag siya sa pangalan ng Diyos. Because we keep on praying. Now, kapatid sa Panginoon, kung sa oras na ito, mananalangin ka sa Panginoon, tatawag ka sa Panginoon, I tell you, the righteousness of God will be dwell upon your life. Mapapasyal, lilinisin ka sa mga karamihan. Sa pagkakaliwan ng Diyos ay naglalagay sa atin sa kapanahan. Ang mga nasa ko, it's good. Kapag nasa Panginoon, ibigay mo ng buhay mo sa buhay. Ito ang self-confidence. Lahat ng ginagawa mo, itawid mo sa Panginoon. Huwag kang mabuhay sa mga ito na himalay ka sa Diyos. Huwag kang makakala sa mundo ito na himalay ka sa Diyos. Kung mayroon ka ng kapalakan, sinabahin mo pa rin na mas kapalakan ni Yesu Cristo. Hallelujah, hallelujah. Ask for spirit of fire in this place, Lord. Pagkakilala mo, Panginoon, ang Espiritu ng lahat ko. Hingaya ko naman, Panginoon. Hinay mo all, Lord. Para makalaman kami ng Diyos sa iyong kalooban, Panginoon. Yarapasya, yarapasya, we call out to your name, Yahweh. We call out to the name of the Lord. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Will be saved. Will be saved. Will be saved. According to God's will. Sa oras na ito, mayroon ka pang itinatumuhay na karunan. Mayroon ka pang tinatumuhay na kasalanan. You keep on asking God. You keep on staying in God. Gumawa ka ng gumawa para sa kapilihan ng Diyos. Makikita mo, ang Diyos ang mag-aayos na lahat ng bagay sa buhay mo. At hindi ka makakapalitilan sa kahitlan ng buhay. Kung dadalhin ka ng Lord to do in this life forever. Nalagay ka sa liwanag ng Diyos magpakailanman. If you believe in God, stay in God. Keep yourself in God. Lahat ng tao makasalanan na lumapit kay Kristo, tinanggap si Kristo, nakuhay sa kalooban ni Yesu Kristo, ay nalikas. Come on,
wisdom of God and by the wisdom of Jesus. Come on, ask Him. Ask Him for the forgiveness. Ask Him to reign in your life. Alam niyo, ang panahon ko ni Noah, noong panahon ni Noah, siya lamang po yung sumisigaw. Siya lamang po yung umiiyak. Siya lamang po yung nagpapakaawa kay Yahweh. Siya lamang po yung nagtanasa ng maligid na Tuhan. Pero sa kabutaan ng lahat, na ang mga tao sa paligid niya ay patuloy sa paggawa ng masama. Sinikap na pa rin ang manalangin sa Panginoon. Pagbuhay sa katuluran ng Diyos, manatiling kay Yahweh magpakailanman. Sundin ang lahat ng kalooban ni Yahweh. Hanggang dumating yung baha, siya at ang kanyang pamilya ay iniligtas ng Panginoon sapagkat sabi niya po ng anniversary, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Uulitin ko sa inyo, si Noah na natiling tapat sa Diyos. Kahit nahihirapan siya sa paggawa ng barko, kahit nahihirapan siya sa pagpapahayag ng salita ng katwiran ng Diyos, hindi pa tuwing ginawa niya pa rin ito sa abot ng kanyang makakaya sapagkat alam niya na ang lakas na kaloob sa kanya ni Yahweh ay magagawa niya ang lahat ng bagay na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sa oras ito, kapatid, pag pagsasamahan ng Diyos, pagsikapan mo na makalakad ka sa kapuliran ng Diyos, pagsikapan mo na magawa mo kahit unti-unti lang, at pagsikapan mo na sundin ang kapuliran ng Diyos at hindi ang kapuliran ng mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Sa oras nito, habang umiiyak ka, ipinapahayag ng labi mo, ng bibig mo, na sa Jesucristo pa rin ang Panginoon mo. God will bless you with grace, and this grace will put you into His righteousness. Ang biyaya ng Diyos ay sagana. His grace is sufficient for all our needs. Biyaya na isa pa, magpakailanman.
namin, Panginoon, na ang imposible sa iyo. Alam namin, Panginoon, na mabuti ang Diyos sa lahat ng tumatawag at nanunupalik sa iyo, Lord. Alam namin na sa oras nito, Panginoon, iihilig mo kami, O God. We thank you, Lord, dahil nandyan ka palagi sa amin. Sabi mo, Panginoon, lahat na nananalig sa iyo, hindi mabibigot kay naman. Salamat, Panginoon, dahil nandyan ka. Salamat sa biyaya mo, O Lord. Panginoon, patuloy po kami umaasa at buhay na pag-asa na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat po kami sa kapatihan mo, sa pagkabay, at sa liwanag, Panginoon, na iyong ibinabalot sa bawat isa sa aming pinapanampalataya. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, na tuluyan kami mahatak ng karimlan ng mundo ito. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na pahalagahan ang mga bagay sa Espiritu mo. Panginoon, sa oras nito, Lord, tinataglay namin ang Espiritu mo, Panginoon Jesus. Maging kalakasan namin ito sa buhay nito, sa buhay na walang hanggan, Lord. At ikaw din, Diyos, Panginoon, patuloy na aakay sa amin, O God, sa landas na matuloy, Panginoon, upang kami makapagpatuloy sa iyo hanggang sa wakas, O God, upang kami ay maligtas. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, na lahat ng kapatiran na narito ngayon, Lord. Bless mo sila mightily, O God. Sa Espiritu mo, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan at katatagan, Panginoon, upang harapin nila, Panginoon, ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Even the blood of the life, O God, Lord, hindi sila matatabunan ng bahana ito, God, pagkos isasakay mo sila sa ako mo, Panginoon, upang kaming lahat ay maligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Bless po sila financially, materially, Lord, at sa mainam na kalusutan, Panginoon, sa kanilang mga katawan. Ingatan mo po sila, Panginoon, at pagpalain lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. At ayahan mo, Lord, sa isang tawag nila, Panginoon, ikaw ay tutulog sa lahat ng kanilang mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo po kami sa aming mga patuloy ng aming mga tahanan. Maliwanatin po kami makarating, Panginoon, at makabalik. Panginoon, upang sa ganun lokal, may pagpatuloy po namin, Panginoon, ang kagliban na itinatali po sa puso ng bawat isa sa aming lokal. Maraming salamat po, pagpalain mo po ang Church sa ito, Lord, at ang lahat ng maggagawa ng Church sa ito, Lord, i-prosper mo po sila, Panginoon, hindi lamang sa mga pangangailangan nila sa araw-araw, kundi the grace that you reveal to us today, O God, pagpalain mo po sila sa Espiritu, Panginoon, upang sa ganun, mas maging matagumpay, Panginoon, ang kanilang mga paglilingkod sa iyo, God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, extend this territory, O God, at abutin mo po, Panginoon, at maraming pagkaluluwa, O God, bago ka bumalik, Panginoon, Lord. Marami ang maliligtas ng lugar, sa lugar na ito, God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kami ipapabalot sa iyo ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, upang na sila nun sa bawat pagkakataon, Panginoon, at paglakad po namin, ikaw yung Diyos na lagi po namin kasama. Maraming salamat po, Lord, sa iyo po namin, ibinabalik na lahat ng kapurihan at karangalan sa aming pangalan po lamang in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po.